Ka-Coffee, magandang araw po sa inyo. Meron na pong update patungkol dito sa pagkaka-aresto kay Kibuloy. Nako, nagdiriwang po ang buong Pilipinas matapos po itong maaresto. Finally, sabi nila nag-surrender daw. Regardless, sumurrender man yan o nahuli, ang pag-surrender man if ever, ha, kasi hindi pa ganoon ka expose itong mga detalye, no? Kung sumurrender man yan, yung cost ng kanyang pag-surrender dahil sa efforts na ginagawa ng Philippine National Police dyan sa kanilang compound. Anyway, update tayo. Ito, bilib na ako ngayon kay General Torre. Alam mo kung bakit? Kung tutusin, yung spotlight nasa kanya eh. Yung kasikatan nasa kanya, pero ayaw niyang siya yung pabida. Hinihintay niya, out of courtesy, hinahayaan niya na si Abalos yung mag-declare ng specifics, mag-declare ng mga detalye patungkol sa mga bagay-bagay na yan. Definitely, alam lahat ni General Torre yan. Siya yung in charge dyan eh. Sa Davao sa pag-aresto niyan. Pero sa interview niya sa media, malinaw na gusto niya kay Abalos manggaling yung announcement, kay Abalos manggaling yung confirmation, at hindi sa kanya. Na kung tutuusin, dapat sa kanya dahil siya yung on the ground dyan. Ganyan katindi itong si General Torre. Napakahusay, Ka-Coffee. Pakinggan natin, Ka-Coffee, yung bahagi ng kanyang interview. Ito pong video na ito ay courtesy po ng Newsline Philippines. Yan, napanood natin, Ka-Coffee, itong video na yan. No? So, ipi-play lang natin kahit papaano makita ninyo yung audio, no? Nitong interview na ito. Nakatayo po dyan si General Torre at nagbigay po siya ng mga ilang detalye patungkol dito. At to synthesize, no, may C-130 daw po. Armed Forces of the Philippines yan, Ka-Coffee. May C-130 na pumunta dyan sa Davao, dyan sa hangar. At merong convoy na pumasok. Siyam daw na convoy ng mga sasakyan yan. And allegedly, sakay-sakay doon si Kibuloy sa convoy na yan. Sinakay dyan sa C-130. Dadalhin na po papuntang Maynila. Either sa Pasig yan, kasi nag-issue ng warrant, no, Pasig or Quezon City para i-inquest na po yan. So minamadali na po ang pag-transfer dito kay Kibuloy. Baka as of this time, Ka-Coffee, na napapanood nyo ay nasa Maynila na itong si Kibuloy. Nabiyahe na po yan gamit ang C-130. At ang Kingdom of Jesus Christ, nagdidiwang ha. Medyo ano to ha. Hindi ko to expected, Ka-Coffee ha. Nagdidiwang ang KOJC. Mamaya pag-usapan natin yan. Dito muna tayo kay General Torre. Kanina na may C-130 lumapag sa TOG 11. And si Secretary Abalos nagsabi na nag-surrender na si Kibuloy na huli. Ano ba yung totoo? Ano ba yung, from your end, ano yung nangyayari po? Well, I was informed by the Secretary that Mr. Kibuloy had already surrendered. Hindi ko alam ang details kaya kung pwede ba? May kumakalat na balita, nahuli o nag-surrender, hindi kinukumpirma yan ni General Torre. Hinahayaan niya si Kibuloy. Pero kung i-quote natin si Abalos, si Secretary Abalos, pero kung i-quote natin si Secretary Abalos, ang term niya nahuli. Pero regardless, Ka-Coffee, nahuli o nag-surrender yan, iisa lang din yan. Na-meet natin yung objective natin na madakip yang si Kibuloy at humarap siya sa hustisya ng Pilipinas. Regardless kung ano pa man yan. Sa pananalita ni General Torre, malinaw na malinaw eh. Ayaw niyang siya ang pagmula ng impormasyon. Mahirap nga naman. Kanya-kanya kayo, pabida kayo dyan, Ka-Coffee. O sino, dapat isa lang. O kung DILG magsasalita, hayaan natin DILG magsalita. Hindi pwedeng sumabay ka. Hindi naman politiko itong si Torre eh. Kaya napapabilib tayo dito kay Torre. Sir, may nakita kami na convoy of vehicles from KOGC hangar. Possible ba na nakasakay doon si Kibuloy? Well, of course. Medyo diba? Hindi naman ordinary yun eh. So, mas probably yun ang nangyari siguro. Medyo prangka siya, medyo limited siya sumagot, no? So, may nakitang convoy mula sa hangar ng KOJC papunta dyan. Sabi niya, ano pa ba? Di ba? Common sense. Sino pa ba? Di ba? Yun ang gusto niya sabihin dyan eh. Pero ayaw niya magbigay ng detalye. I just don't know yet. Ayaw niya magbigay ng mga detalye. So, si Secretary Abalos lang ang pwede mag-confirm nitong lahat. Hindi pa sure sir kung saan galing sa compound siya. Galing sa hangar. So, Na after... Ayan, ito. Magandang punto to, Ka-Coffee. Saan ba nanggaling si Kibuloy? Sige, for the sake of discussion. Sabi nila, hindi naman dyan sa compound. Sabi nila, nagsasayang lang daw, Ka-Coffee, nagsayang daw ng effort ang PNP. Dahil nagbungkal sila dyan sa katedral eh. Sinisisi nila itong si General Torre. Kesyo palpak yung assumption nila ng heartbeat. Kasi hindi naman daw dyan nahuli dyan. Kundi sa Tamayong. Hindi ko alam yung Tamayong. Hindi ako familiar dyan eh, sa Tamayong. Mountain daw yan, Ka-Coffee. Doon daw po nahuli.
Pero, the way siya sinasabi dito ni General Torres, saan ba nanggaling? Di ba? Yung hangar. Di ba? Saan ba galing? It is just a compound. So, common sense. Hindi ko alam. Pero, common sense naman yan. The way magsalita itong si Torre, the way I understand itong statement niya, dyan nahuli. O kung sumurrender yan, dyan sa compound, hindi sa Tamayong, hindi sa kabundukan. Kasi may mga teorya na, kasi may litrato si Kibuloy di ba? May litrato siya. Kasi kung sa bunker daw nagtago yan, pale daw sana yung mukha. Hindi raw po maputla So, at nangitim daw po ito. So, ang assumption nila, sa bundok daw nagtago yan. Pero, the way sinasabi dito ni General Torre, saan ba galing yung convoy? Di ba dyan sa compound? Hindi saan nahuli, di dyan. Anyway, sige, hindi pa kasi natin alam yung exact details, no? Fina-finalize pa siguro yan para hindi iba-iba yung mga sinasabi, no? And may strategy din yan ng PNP kasi hindi ko maintindihan itong mga, hindi ko alam kung bitter itong mga to. Gusto nilang palabasin na incompetent itong si Torre. To be fair kay Torre, ang husay niya dito Coffee. Honestly, ang husay niya dito kasi mission accomplished ito. Sabi nila, nagsayang daw ng resources si Torre kasi nagbungkal daw yan dyan ang nagbungkal. Hindi naman pala dyan nagtatago. Sa bundok naman daw pala nagtatago. Again, paano mo malalaman na wala dyan kung wala kang gagawin, di ba? Yung mga DDS talaga utak, hindi ko alam kung utak langgam, hindi mo maintindihan. Malamang, hindi mo matutukoy kung nandiyan pa talaga yan, kung hindi ka kikilos dyan. Sa tingin nyo, kung walang ginawa ang PNP dyan sa compound, lalabas ba yan si Kibuloy? Magsusurrender ba yan? O mahuhuli ba yan? Definitely hindi. Diba? O kung may possible hiding places ka, 5 yung possible hiding places ka, pwede mag-fail ka sa first attempt, sa second attempt, sa third attempt, fourth attempt, pero posibleng tumama ka na sa fifth attempt. O sige, nagkamali sila dyan sa pagbungkal ng katedral, paano kung nandun talaga at hindi nila binungkal yan? Diba? Common sense yan. Itong mga DDS. One more. Strategy ito Coffee na hindi alam ng ordinaryong tao. Ang tawag natin dyan, diversionary tactics. Di ba? Ang tao kasi, ang mga ordinaryo, commonly, iisang isip niyan kung anong agad na papasok, di ba? Yun ang una nilang maiisip. Halimbawa, itong strategy, halimbawa ng PNP, hindi ko sinasabi ito yung strategy nila pero posibleng ito yung ginawa nilang strategy. Paniniwalain nila ang tao, di ba? Paniniwalain nila ang tao na yung focus nila nandiyan sa katedral. For example lang ito yung katedral. Ito yung binubungkal nilang katedral, no? Assuming, ang lahat ng tao, mga missionary ng Kingdom of Jesus Christ, ang lahat ng attention nandiyan sa katedral. Kasi magaling magtago itong si Torre Walang nakakapasok doon sa ilalim, sa hinuhukay nila. Daming assumption ng SMNI, ng KOJC, na gumagawa raw yan ng bunker, etc. Yung mga tao nakakumpul dyan sa katedral. Hindi nyo ba naisip na pwedeng diversionary tactics lang yan? Yung ibang puwersa ng Philippine National Police nasa ibang lugar at doon nagtatrabaho ng tunay. Kumbaga, yung cathedral, front lang yan. Front lang! Na hindi nyo naisip yan, Coffee, dahil ordinaryo tayo. Pare-parehas tayo mag-isip, pero hindi nyo naisip yon. Kaya, kung ikaw ay DDS na sinasabi mo, palpak itong si Torre dahil nagsayang ng resources sa pagbubungkal dyan sa cathedral at hindi nakuha ang heartbeat ni Kibuloy, nagkakamali ka. Naisahan ka ni General Torre. Ang General Coffee, hindi mo naman pwede sabihin eng-eng yan. Matalino yung mga yan. May mga isip yung mga yan. May mga diversionary tactics yan. May mga strategies yan na hindi alam ng tao na yun ang nangyayari. Paano kung totoo nga? Hindi ko sinasabing ito yung ginawa ng PNP Pero paano kung yung eksena dyan sa katedral na yan, yung komosyon dyan sa katedral na yan, front lang yan. At kumikilo sila sa iba't ibang lugar, iba't ibang bahagi ng compound. O paano kung sa Tamayong pala? Diba? Hindi natin alam. Diba? So, wag masyadong mag-judge agad. Sige, pakinggan pa natin. 2 weeks na pag-hanap sa kanya ay na siya. It's a relief, malaking relief, matulog muna ako. Power muna tayo na. So anong order mo sa mga pulis ngayon kasi nung nalaman na may nangyayari na sa Kaap, sa TUG 11, ay yung mga pulis high na moral makakauwi na po. Anong mensahe mo sa mga pulis na hindi bumitiw? Ako po ay nagpapasalamat sa aking po sa mission nito. In fairness, magaling tong si Torre Again, thank you. Nagpasalamat siya sa puwersa niya kasi kung without the force, yung kanyang sandatahan Coffee, yung grupo niya, yung Philippine National Police, hindi masusuko yan o hindi mahuhuli yan si Kibuloy. Nagpapasalamat siya.
Di ba? Hindi lahat ng credit sa kanya. Pinapasalamatan niya yung tao. Even yung mga misyonaryo ng KOJC, nanghingi siya ng pasensya. Itong si Torre, nanghingi siya ng pasensya. Ayoko i-play lang itong buong video na to dahil hindi sa atin ito. No? Hiniram lang natin ito. Nagpapasalamat siya sa mga miyembro ng kingdom dahil nagpahingi siya ng pasensya dahil sa abala na nagawa dyan. Pero kailangan niya rin gampanan yung kanyang tungkulin. No? Hindi daw po sumuko sa Philippine National Police. Itong si Kibuloy sa Armed Forces of the Philippines daw yan. O regardless ka coffee, kung dyan sumuko yan, ang importante dito nandiyan na hawak na po ng authority, hawak na po ng gobyerno itong si Kibuloy. Si Senator Risa Ontiveros, naglabas na rin po ng statement. In fairness isa dito sa nanguna talaga kaya umingay itong eksena, itong problema kay Kibuloy dahil po dyan kay Senator Risa Ontiveros dahil siya yung nilapitan ng mga allegedly biktima dito ni Kibuloy. Kaya malaki rin po yung papel dito ni Senator Risa Ontiveros. Naglabas po siya ng statement dito at basahin natin ka-coffee ito naging pahayag ni Senadora Risa Ontiveros. Mananagot ka. Firm si Risa Ontiveros dito Mananagot ka, Apollo Kibuloy. You cannot outrun the law. You will not further delay justice. Abot kamay na ng mga victim survivors ang hustisya. Salamat sa kanilang paglalakas loob na magsabi ng katotohanan. In fairness ka-coffee, nakamonitor din tayo dyan sa Senate hearing na yan. Yung mga statement ka-coffee, yung mga testamento ng biktima dito ni Kibuloy ay tumutugma doon sa mga eksena na nakunan po ni General Torre sa kanilang pag-iikot dyan sa compound. The way i-describe nitong mga biktima, ang vicinity, ang kwarto, etc. tumutugma doon sa nakita ng kampo ni General Torre sa kanilang pag-iikot dyan sa compound. Kaya siguro, kaya naman definitely, yan ang naging konsiderasyon ng judge na nag-issue ng warrant dito kay Kibuloy. Magpapatuloy ang investigasyon ng Senado para matuldukan ang sistematikong pang-abuso sa mga pinaka-vulnerable sa lipunan. Kawawa, bata, imaginein mo, babae. Yes, wala mga magulang yung bata na yan, yung Children's Choice Foundation ka-coffee. Abandonado yung mga batang yan Tapos, igugroom mo. Diba? Ang sakit nun ka-coffee. At dapat walang papel yan sa lipunan, yung mga ganyang klase ng uri ng tao. Bata yan, bata. Diba? Ewan ko sa mga DDS, kung anong nakain nyo, bakit kailangan nyo pa ipagtanggol yan. Bilang na ang araw ng tulad nilang naghahari-harian ng babasto sa batas at ng abuso sa kababaihan, kabataan at kapwa natin Pilipino. Yan po yung pahayag dito ni Senator Risa Ontiveros. Until now, ka-coffee, naghihintay pa rin po tayo ng complete details. Medyo gabi-gabi na rin ka-coffee patungkol dito sa pagkaka-aresto by the siguro as of this time nasa biyahe na ito ka-coffee si Kibuloy pabalik sa Pilipinas, papunta rito sa Metro Manila o sa Maynila o kung saan siya ididetine. Wala pa po tayong detalye, hintay tayo ka-coffee ng announcement kasi wala na tayong mapipiga kay General Torre. Sabi ni General Torre, matutulog muna siya. Yes sir, you deserve an 8-hour sleep. Kahit pa paano ngayon, bigyan muna natin siya ng 8 oras na tulog para makapag-refresh man lang ito ka-coffee. And ayaw niya magpabida-bida, hayaan niyang si Benhur Abalos ang maglabas nito, si Secretary Benhur Abalos. May mga nag-comment ka-coffee na i-address ko si Benhur Abalos ng Secretary Abalos. Sa media ka-coffee, I hope you understand, usually we call it by last name, Hindi ibig sabihin na dinidisrespect namin yung isang tao kapag tinatawag sa last name. Ang assumption doon ka-coffee ay ano pa rin yung respect. Definitely hindi naman binabastos na pag tinawag na Abalos yan. Para for lang yan siguro, for easier delivery ng information, etc. But no intention na bastusin, pag sinabi nating surname basis, walang secretary, etc. or kung ano man ka-coffee, Antay tayo ka-coffee, nakamonitor din tayo, hindi muna tayo matutulog ngayon. Maghintay muna tayo ng development at ng update ka-coffee. As of the moment, ang latest natin, itong naging interview na ito ni General Torre kasama po ang media, Yun nga po, sinundo po ng C-130, itong si Kibuloy para biyahe dito sa Pilipinas. Again, hindi pa tiyak kung surrender o na-aresto yan. Basta ang malinaw, hawak na po siya ng otoridad ngayon. At sumuko daw po yan. May mga reports na lumalabas sa ISAP daw yan sumuko ka-coffee.
kung sumuko man sa ISAP, no? Pero hintay muna tayo ng confirmation mula sa authority, no? O sige, kung may update kayo, may mga kwento kayo dyan, may mga balita kayong gustong ilabas dyan, ilagay dyan sa ating comment section, no? Para mabasa rin ka-coffee ng ating mga ka-coffee yan, no? Kung nasa Facebook po kayo, baka di pa po kayo naka-follow sa ating Facebook page, so yun na lang ka-coffee, ha? Please like and follow. Kung nasa YouTube po kayo, please click lang po na subscribe. At para updated kayo ka-coffee, yan, dapat hindi tayo nahuhuli sa pagbabalita, lalo na ito sa mga ganitong sitwasyon, no? Dito, so far, updated naman tayo sa ating channel, no? So make sure na nakasubscribe na po kayo at hit nyo na rin yung notification icon para updated po kayo sa ating mga bagong upload. Alright, sige. Antabay lang tayo ka-coffee. Maraming salamat sa mga tumutok. Ingat po kayo, ha, nasan man po kayong panig ng daigdig. And congratulations again. Walang sawang pasasalamat sa ating Philippine National Police, of course, kay General Torre dahil sa kanilang efforts, no, para maaresto itong si Kibuloy. Alright, antabay tayo ng mga mangyayari pa. Kasi ang eksena with the US, no? Siyempre, papasok na sa eksena ang Amerika dyan. Antayin natin ka-coffee kung ano maging development dyan. Bye-bye muna sa inyo ka-coffee.